And then select natin yung camera number 2 dito. And then okay na natin siya. Okay. So yan. Diba? Napakaganda. At napakalino po niyan guys, no? May night vision yung CCTV natin. And then para sa PC camera, paano mag-add? Same procedure, click plus sign. Guys, alam nyo ba na pwede natin gawing NVR yung ating computer? Familiar ba kayo sa NVR? So para sa mga hindi nakakaalam guys, no, ang NVR is a network video recorder. So ito po yung ginagamit sa CCTV at ito po yung actual device po niya. Ayan. So sa mga hindi po nakakaalam, no, ito po yung video recorder. Ang analog naman guys, no, hindi po ganyan ang saksakan niya. Ganito po ang saksakan ng analog type. Ayan, naka BNC type pa to. Ayan, so pagka ipa-plug po natin yan, hindi po yan papasok dito kasi pang network lang po ito guys. No? So itong software na to guys is napakadaming supported na protocol. Kaya kahit anong brand pa yung CCTV or IP camera mo, is kaya po natin yan i-view dito guys, no, gamit itong software na to. Pero ang kagandahan nito guys, no, is pwede natin ilagay yung mga lumang video recorder natin, kahit yung mga webcam natin guys, no, is pwede po natin isama dito yan. Ayan, nakikita nyo. 'Di ba? So actual po yan guys, no, nagre-record kami. Ayan po. Hi. Oh, 'di ba? So para lang talaga siyang mga NVR guys, pero pwede po natin ilagay yung mga analog type na mga camera guys, gamit yung mga DVR pa natin na luma. Or kung meron kayong mga IP camera guys, no. So itong Blue Iris Security guys, is pwede pa natin ma-remote yan any location. Yun nga lang, medyo komplikado nga lang yung pag-setup niyan. And then kung makikita nyo, ayan, na-discartehan natin kung paano siya mabibview sa ating mobile phone. Nang walang kahirap-hirap, di ba? Alam ko, ito din yung mga concern ng mga lumang CCTV natin na hindi pa ma-remote-remote. Well, eto na po yung solusyon natin dyan. Mas madali, mas mabilis na paraan. Gamit lang yung mga remote program like Stardust. Itong gamit natin ngayon. Napakabilis po, napaka-smooth. Ang bilis po siyang kumonek guys. No? Ang bilis natin siyang mare-remote. And kung makikita nyo, o diba? Kung mapapansin nyo, yung screen din natin sa monitor, nagbabago din po yan. O diba? O, may manok pa dun, no? Tinola na to, ha? Okay. So, commercial break muna tayo mga sir, ma'am, no? Kung mapapansin nyo, ang dami pong hindi naniniwala dito sa IP camera na lifetime 4G. So, akong man din guys, no, hindi rin naman talaga ako makapanipaniwala guys, no, na etong 4G na to is lifetime. So, kaya nga buy at your own risk. Pero sa mga nagsasabi na isang araw lang yan, isang linggo lang yan, isang buwan lang yan, malaking pagkakamali po yan guys, no? So, ito papatunayan ko sa inyo na hanggang ngayon po is gumagana pa po yan. So, using the Tuya apps, ayan po, i-open natin siya ha. Open, view this device. Alright, so ayan po, actual po yan guys, di ba? So, buhay na buhay pa po yan. So, nag-work po yan via 4G signal. So, kapag wala pong 4G signal sa area nyo, kung naka 3G lang yan, so medyo syempre, yung access natin dyan, remote access viewing natin, medyo mabagal po. So, yan po is indoor type. So, yung solar type po natin, eto po siya ngayon. Naku, wala na atang signal dun sa area. Yun! So, nakita nyo? So, eto yung solar natin, guys. Remember, nag-promote din tayo neto, guys, no? Ayan, buhay na buhay pa rin po hanggang ngayon yan. So, may kita nyo, nakakabit po ito sa barangay ngayon, guys. O, diba? Paano ko mapapatunayan sa inyo na buhat nung pinromote ko to is buhay pa? So, ganito lang yan guys. Sa mga packaging, meron pong nakalagay na QR code. So, ini-scan lang po natin yan. And dito, may kita nyo, eto na po yung use days natin. 71 days. So, yan, ano pang masasabi mo ha? 71 days na, nag-work pa rin. So, but again guys, no, disclaimer, buy at your own risk. Kasi we don't know kung talagang lifetime ito 4G signal na to. Pero marami pa rin pong bumibili nito guys. Kaya nasa inyo pa rin yung decision. Okay? So let's continue. So mabilisang walkthrough lang tayo guys. No? After installation, ito yung icon. Right click nyo lang, open file location, and then ilagay nyo na yung pambasag guys. And then open na natin. Ganun lang ka-easy install si Blue Iris Security guys. Now we're opening guys the apps, and here may kita nyo merong plus sign. Click lang natin yung plus sign para makapag-add tayo ng camera. So, lagay natin ComShop, kung ano yung pangalan ng CCTV guys na nilagay ko. So, camera 1 siya. And then, network IP po tayo. Kung may audio po, click nyo lang yung audio. Okay? So, since wala naman, di ko na siya i-click. So, okay lang natin yan. There you go. From here, find, inspect, click nyo po yan para mag-search po siya ng IP address natin. So, kung gumagamit naman kayo ng different cameras, models, so, piliin nyo yung OnVIP guys. Okay? Pero since naka-DVR po tayo, LAN IP po yung ginamit natin. Ito po yung DVR natin guys, which is si DAWA.
Okay? So, connect tayo kay Dawa. Okay lang natin yan. And there you go. Close natin. So, dito, make sure lang na alam nyo yung username and password ng DVR nyo. So, lagay ko lang yung password ko. And default lang natin to. Model, RTSP, and CAM1 number. So, ito, default lang po yan guys. No? Ito din po yung mga port ng ating DVR. So, automatic siya na po naglagay. So, para magkaroon po ng details dito, let's scan again. Okay, and there you go. So, mainstream natin, channel number 1. Huwag kayong magpapalito dito guys kasi dito kinapa ko rin to. Wala kayong mapapanood na tutorial neto guys sa YouTube na DVR po yung sinetup. Ako pa lang siguro nag-setup neto guys kasi usually IP camera po yung ginagamit talaga dito. So, DVR po yung ginamit natin ngayon. So, yan, okay lang po natin. Click natin tong button na to. Okay, so wala na tayong setup dyan, no? So, click lang natin yung okay button dito para mag-continue tayo. And there you go. Yon. So, automatic po yan. Lilinaw po yan. Antayin lang po natin. So, punta tayo dito sa camera settings. We can check the image format dito, guys, no? Since yung CCTV natin, capable siya sa 1080p, pwede natin siya ilagay sa 1080p. Or minsan kasi yung mga CCTV din sa 720p lang, no? So, 1920 tayo. Max rate FPS natin is 30 FPS. So, okay lang natin siya. And then, let's add another camera, guys, no? Click lang natin tong plus sign dito, add new camera, or pwede rin po dito ulit sa ginawa natin kanina, no? Yung plus sign na yan. And then, since isa lang yung DVR na pinag-connectan natin ng mga camera natin, guys, no? So, gagawin natin is copy from another camera lang para mas mabilis. Okay, copy from another camera. Dito naman ilagay nating file name, front gate. Yun kasi yung pangalan ng camera natin, no? And then cam2. So, okay lang natin yan. And then dito sa video, okay, so parehas din po yan kung ano yung camera 1 natin. Yun din po yung malalabas na result na camera 2. So, pupunta lang tayo dito sa configure para palitan yung mainstream ng number channel 2. Kasi nasa pangalawa pong port yung ating camera, no? So, number 2. Ayan. So, again guys, no? Sa iba, hindi nyo malalaman to talaga. Dito lang yan sa channel natin. And then, select natin yung camera number 2 dito. And then, okay na natin siya. Okay. So, yan. Diba? Napakaganda. At napakalino po niyan guys, no? May night vision yung CCTV natin. And then, para sa PC camera, paano mag-add? Same procedure. Click plus sign. And then, lagay natin yung name. PC camera. CAM3. And then, USB analog po siya, guys, no? Okay lang natin siya. And then, here, na-detect na siya agad, no? C922. And then, dito po sa ibaba, since yung camera natin is capable for 1920, 1080p, so, pwede natin i-lower lang kasi masyadong mataas yung resolution yan, guys. Para sa mga PC camera. Maglalag na po kasi yan, eh. So, pwedeng lower lang natin siya. Tapos, FPS natin, 30 FPS. And then, GPU, automatic na tong hardware. Dito sa hardware decode. So, pag malag siya, guys, no, pwede nyo kapain dito. I-adjust nyo na lang. So, okay lang natin to. By default lang yan. Okay natin. Then, yun siya. Lumabas na agad, oh. Kita nyo. So, ayan. Actual po yan, guys. Live. Live, no? So, ayun. Ayan na po. Kompleto na po yung camera natin. So, pagdating sa recording, automatic recording naman siya. And kung makita nyo dito sa gilid, guys, no? Ito yung playback. Automatic po dyan. Pwede nyo select dito, guys, no? Kapag may na-detect siyang motion detection. Ayan, kung makita nyo. Ayan, bumibili ng tinapa si Mrs. Ayan, sarap ng tinapa. So, pwede nyo pong i-zoom yan, guys. Okay. Linaw, oh. Diba? Ayan, pwede nyo siyang i-full screen kung gusto nyo. Tapos, kasi yung recording kasi natin is malit lang talaga yung size niya. Kaya dapat dito pa lang i-adjust na natin. So, yung previous camera settings natin, guys, kasi is hindi po yun naka 1080 resolution. So, dito pa lang, guys, dapat i-adjust nyo na. Para kapag nag-record siya is naka 1080p na po siya nun. Okay, so napakadali lang po intindihin, guys, no? Actually, marami siyang mga control para to sa mga PTZ. Ayan. And dito, pwede nyo rin siyang, kung makikita nyo, ito yung Windows natin, guys, no? Ayan, yung computer natin, diba? So, pwede natin yan i-float yung Windows niya. Halimbawa, ito, right-click lang natin tong PC camera natin. Open in desktop frame. Ayan, kung makikita nyo, guys, no, naka-float siya. Ayan siya, oh. Diba? So, pwede pa naman nata
mag another floating. Ayan, kita nyo? So, ayan, naka-float na siya. So, paano siya ibalik? Right-click lang natin, and then, click natin ulit yung open in desktop frame, babalik na po siya dito. Diba? So, kung may volume sounds, ito po, may sounds din po dito para lumabas sa ating speaker, kung may mga sounds yung ating mga camera. And cycle, auto cycle, ayan po, automatic po siyang magpa-flash sa screen nyo, each camera. So, dito naman yung recording date stamp niya guys, na dito nyo may kita. Ayan, ito yung date. Ayan, ito yung previous recording natin. Kita nyo? Day 7, today. Ayan. Okay. Next natin, dito, ito yung, dito napupunta yung mga clips guys, no? Yung mga auto motion recording niya guys dito. Ayan, gaya niya, no? May taong gumalaw doon. So, dito niya po i-record yan. Para mas mabilis po natin ma-view kung may tao doon, no? Kiklik nyo lang yan. So, playback nyo. Ayan. Diba kanina wala pa yan? Ayan, no? May dumating na. Diba? So, alam mo agad. Kasi dito pa lang, i-save niya na agad dito yung mga motion detection na nare-record niya. So, yun lang guys. Medyo marami pang mga settings to, pero basic lang din sa inyo to. Napakadali lang intindihin. So, kung may mga questions kayo, comment lang po kayo. And then, sa mga interesado na itong ating 4G lifetime, again, take your own risk sa pagbili nito product na to guys, no? But again guys, no, dami na rin bumibili nito. Nandyan lang po yung link sa comment section, pati itong software na Blue Iris Security guys, no? Thank you, and God bless.